tayo po ay nasa week 113 ng ating gawain at tayo po ay nagagalak. Isipin nyo, naka 113 weeks na po tayo. So, salamat po sa Diyos. By His grace, tayo ay nandito. At sabi po ng Hebreo 10:25, sikapin din nating gisingin ang damdamin ng bawat isa sa pagmamahal sa kapwa at sa paggawa ng mabuti. Huwag nating kaliligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon gaya ng nakasanayan ng iba. Sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayong nakikita nating malapit na ang araw ng Panginoon. Amen. So, muli po, welcome po ang bawat isa. Tayo ang ay nagagalak at dito tayo. Salamat sa Diyos at binigyan niya tayo ng pagkakataon. Binigyan niya tayo ng oras. Binigyan niya tayo ng kondisyon. So, tayo po ay pangungunahan sa praise and worship ng ating team SKG, to be followed by an opening prayer ni Ate Joyce. Amen po. Praise God po. Amen. Di mangangambas sa kawalan, pagpapala mo, laging laan, di matatakot sa panganib, pagkat naririyan ka palagi, titinag sa pagsubok, ang pagsama mo'y tiyak at lupos, di mapipigil sa pag-awit, pagkat ikaw ay mabuti. Pagkat ikaw ay mabuti, ikaw ang aking pastol, hindi magkukulang, sapat na at higit pa. Biyaya mo'y sagana at umaapaw, sapat na at higit pa. Nasa lahat kong pangangailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan, wala nang ang mahihiling pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na, at higit pa. Di mangangamba sa kawalan, pagpapala mo ay laging laan, di matatakot sa panganib, pagkat naririyan ka palagi, di matitinag, subok, ang pagsama mo'y tiyak at pos, di mapipigil sa pag-awit, pagkat ikaw ay mabuti. Pagkat ikaw ay mabuti, ikaw ang aking pastol, hindi magkukulang, sapat na at higit pa. Biyaya mo'y sagana at umaapaw, sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat kong pangangailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan, wala nang ang mahihiling pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na at higit pa. Ikaw ang aking pastol, hindi magkukulang, sapat na at higit pa. Biyaya mo'y sagana at umaapaw, sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat kong pangangailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan, wala nang ang mahihiling pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na. Ikaw ang aking
higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang ang mahihiling pa pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na. Wala nang ang mahihiling pa pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na. Wala nang ang mahihiling pa pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na at higit pa. Ika'y sapat. Salamat po, Panginoon. Hallelujah, Lord Jesus. Hallelujah. Ikaw lang ang pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ang kasama, panatag na. Ikaw lang ang sasambahin, paligid man ay magdilim, Jesus. Kahit may suliranin man, lagi kang aawitan, ikaw lamang. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan, inibig mo ako noon pa man. Ikaw lang ang pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ang kasama, panatag na. Ikaw lang ang sasambahin, paligid man ay magdilim, Jesus. Kahit may suliranin man, lagi kang aawitan, ikaw lamang. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan, inibig mo ako noon pa man. Panginoon, dakila ka't tapat sa dalangin ko. Ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo. Walang pinipili ang puso mo.
kailan di ka nagkulang. Biyaya mo sa aking laging laan, ang pag-ibig mo sa aking walang hanggan. Inibig mo ko noon pa man. Inibig mo ko noon pa man. Inibig mo ko noon pa man. Amen. Wala yata po siya. Si Joyce? Diyan po ba? Ate Joyce? Ate Alice po. Ate Alice po. Ate Alice. Ako, opening prayer po. Pangunahan po tayo ni Ate Alice. Opo, pakipalitan po. Opening Ate Rita. Sige po. Amen po. Hallelujah, Jesus, Lord, dakilang Diyos. Panginoon, maraming salamat po sa araw, oras na ito na binigay mo sa akin upang muli kami ay magkatipon-tipon, upang muli ay makapagbahaginan, makapag-aral na iyong mga salita. Lord, dalangin ko po na patuloy mo pong linisin ang aming mga puso, ang aming mga isipan, na mga Panginoon, lahat ng karumihan na makita mo sa amin, kami ay patawarin mo, Panginoon, upang maging karapat-dapat sa iyong harapan. God, nilalapit ko din po sa iyo ang aming kapatid na magbabahagi ng iyong salita sa araw na ito. Dalangin ko po, Panginoon, nawa ay ipugli mo po siya sa iyong kapangyarihan at tunay, Panginoon, nabigyan mo siya ng wisdom sa mga salita mo, Panginoon, upang ito ay maipahayag mo sa amin ng malinaw. At nawa, Panginoon, sa amin po na makikinig sa iyong mga salita, bigyan mo po kami ng bukas na isip at pandinig upang maunawaan namin ang lahat ng ituturo mo sa araw na ito. In Jesus' name, Lord God, maraming salamat, Panginoon. At ngayon pa lang po, pinagpapasalamat na po namin, inaangkin na po namin ang katagumpayan ng gawain ito. At tunay, Panginoon, ang pangalan mo lamang ang aming maitaas. In Jesus' name, Amen. 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 Salamat po, Ate Alice. So, sa pagkakataon po ito, hilingin po natin ng sa mga bata na anak nila, Deacon George at Annalyn Carabacan Kid, para po sa text reading, Philippians 11-13. Meron po ba? Nandyan sila? Wala po sila, ate. Wala. Sinong bata po ang pwede mabasa? Si Rain, nandyan ba? Rain? Nandyan ba ang Malolos? Pakibasa. Si Riley, ayun, nandyan yata sila. Rain, Riley, pwedeng pakibasa. Hello, andiyan mo kayo? Ryan? Rain? Wala din yata. Si Kali na lang daw po babasa. Amen. Philippians chapter 4 verse 13. Not that I am speaking of being in need, for I have learned in whatever situation I am to be content. I know how to be brought low, and I know how to abound in any and different every
circumstance. I have learned the secret of facing plenty and hunger, abundance and need. I can do all things through him who strengthens me. Amen. 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 Salamat po. Sa pagkakataong ito, hiramin ko ang inyong mga pandinig at ating pakinggan ang ating Ate Sherry, babahagi sa atin kung paano tayo magagalak sa pagiging kontento. Sige po, Ate Sherry. Medyo mahina lang po, Ate Era, hindi po namin marinig. Pero share ko lang po yung aking screen. Ang aking mensahe po ngayon ay magmumula po sa Philippians chapter 4 verse 11 to 13 na may pinamagatan po. Ang mensahe po na pinagkaloob ng ating Panginoon ay magmumula po sa Philippians 4, 11 to 13 na may pinamagatan pong The Joy of Being Content. Bago po tayo magsimula, samahan niyo po muna ako sa isang maikling panalangin. Dakilang Ama, maraming salamat po Panginoon sa napakagandang araw na ito na pinagkaloob mo sa amin at dinako niyo po ang bawat isa Panginoon na magsama-sama kami ngayon para po sa aming gawain Panginoon. Lord, itinataas ko po sa inyo ang mensaheng pinagkaloob niyo po sa akin Panginoon. Bagkus ako po ay hindi pabihasa sa pananalita, ngunit batid ko po Panginoon na kayo po ay kasama ko Panginoon sa mensaheng ito na pinagkaloob niyo sa akin Panginoon at ituturo niyo po sa akin ang tamang salita Panginoon at ang tamang katuruan Panginoon. Itago niyo po ako Panginoon sa inyong likuran Panginoon at naway ang inyong mga salita lamang po ang mapawi sa aking mga labi. Gayon din po sa mga makakapakinig ng inyong mensahe Panginoon, naway buksan niyo po ang kanilang puso at isipan Panginoon, bigyan niyo po sila ng pangunawa upang maintindihan po Panginoon ang inyong mensahe at may apply po sa pang-araw-araw na gawain Panginoon. Ang lahat ng ito po Panginoon ay aming dalangin na may papulit sa salamat. In Jesus' mighty name, our Lord, our Savior. Amen. Amen. Yes, praise God. So yun po, no, ang mensahe po na pinagkaloob ng ating Panginoon sa akin ay magmumula po sa Philippians chapter 4 verse 11 to 13. Ito po yung sinasabi no sa wikang Ingles. Not that I am speaking of being in need, for I have learned in whatever situation I am to be content. I know how to be brought low, and I know how to abound in any and every circumstances. I have learned the secret of facing plenty and hunger, abundance and need. I can do all things through Him who strengthens me. Sa wikang Tagalog po, ito po ang sinasabi. Sinasabi ko ito hindi dahil sa kayo'y hinahanapan ko ng tulong. Natutunan ko ng masiyahan anuman ang aking kalagayan. Naranasan ko ang maghikahos, naranasan ko rin na managana, natutunan ko ng harapin ang anumang katayuan. Ang mabusog o magutom, ang kasaganahan o kasalatan. Ang lahat ng ito ay magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Amen. Papuri sa Diyos sa pagbasa ng kanyang salita. So, siguro bawat isa po sa atin may iba't ibang definition po. Ano po ba yung pagiging content? Karamihan po sa atin, meron na pong mga bagay na meron sila, pero bakit parang pakiramdam nila kulang pa? We have more but enjoy less. Karamihan naman po sa atin, we work hard to the point na lagi pa tayong nag-OT or para nag-i-strive pa tayo para umangat yung posisyon. Marami tayong para makaipon ng pera. Pero parang at the end of the day, hindi tayo masaya. Parang yun yung pinangarap natin nung umpisa. Pero nung nakamit nyo na, parang
at the end of the day, hindi ako masaya. Bakit po may mga ganong bagay? Tapos, somewhere along the line naman po, parang kapag naghangad tayo ng isang bagay at naibigay na sa atin, bakit parang feeling natin we are entitled of more pa, no? Parang I deserve more. So parang mas gusto pa natin ulit na ma-promote or gusto pa ulit nating kumayod para makapagpundar pa ulit ng isang property. Bakit hindi na lang tayo makontento sa kung anong meron tayo? Bakit po ba may mga ganung thoughts, thoughts like make us discontent or parang hindi tayo satisfied kung ano yung meron tayo? Ano lang po, konting sharing, parang realization din. Alam naman po nating lahat na may plano po kami mag-asawa mag-Canada at napunta kami sa Canada at binalik kami ng Panginoon dito. Ano po ba yung parang naging tawag doon, yung bakit po ba namin gustong pumunta ng Canada? Siyempre po, papasok ko dyan yung mas stable doon, mas may, kumbaga, mas may opportunity doon, mas makakaipon, something like that. Pero parang at the end of the day, na-realize namin na bakit nga ba tayo naghahangad ng more than sa anong meron tayo? Kung nasaan man tayo ngayon, napoprovide naman nito yung pangangailangan natin sa araw-araw. Nakakaipon naman tayo. Nakakauwi tayo sa Pilipinas yearly. Nakikita natin yung pamilya natin yearly. So parang, and then at the end of pasabihin na natin na pag tumanda na tayo, uuwi rin naman tayo ng Pilipinas. So parang para saan pa yung pagpupush mo na pumunta doon, pagpapakahirap mo, samantalang pinagkaloob na ni Lord sa'yo kung ano yung mga bagay na meron kang. So parang naging realization lang namin. And to be honest, until now, hindi pa rin namin alam kumbaga, kung ano yung kalooban ni Lord para sa aming mag-asawa. Yun yung susundin namin. Pero yung sinasabi ko is yung bakit tayong mga tao, pinagkakaloob na ng Panginoon yung mga pangangailangan natin na sapat. Tulad nga nung kanta kanina, yung biyaya ng Panginoon ay sapat at hindi nagkukulang. Pero bakit magkakaroon pa rin tayo ng thoughts of discontent? So ang contentment po ba ay natututunan? What prevents us from being thankful of what we have? And kung may mga bagay po ba na hindi na ibigay sa atin, who is to blame po ba? Kunwari may pinanalangin ka or may gusto ka na hindi mo natanggap, who is to blame po ba? So yung mga ganitong katanungan po, i-discuss or masasagot po natin as we go along. So, sa mundong ito po, lalo na ngayon, if nanonood tayo ng mga advertisements sa media or kahit sa Facebook, bakit parang ina-advertise pa nila na parang wag kang makontento sa kung anong meron ka. Like for example, yung sa pampaganda, maganda ka naman na, pero ang dami pa ring advertisement na pag ginamit mo to mas gaganda ka, or parang ini-encourage pa nila na yung parang ini-encourage pa nila na magkaroon ka ng thoughts na I deserve better. Parang may mga ganun pa nga akong papanood na parang you deserve more, parang ganun. Parang ini-encourage pa nila yung mga ganun thoughts. So, paano nga po ba tayo paano po ba tayo magkakaroon ng the joy of being content? Learning to smile with what we have. So, pag-aaralan po natin ngayon yung 4 na teaching points para po magkaroon po tayo ng joy of being content. So, una po,
is yung teaching number 1 po is yung contentment is a choice. Totoo po ito, no? Contentment is a choice. Gaya nga po nung sa teksto na binasa natin kanina. Yung nagmula po sa Philippians chapter 4 verse 11 to 13. Alam naman po natin ang life story ni Apostle Paul, no? May kaya po siya. And dun sa sinabi niya na in whatever situation I am to be content. Parang naranasan niya yung hirap, naranasan din niyang managana, naranasan po niya yung magutom, ang kasaganahan o kasalatan. Pero choose po niya na maging content sa kung anong bagay ang meron siya. Share lang din. Mayroon akong kaibigan nung high school na ever since elementary, valedictorian siya. Nung nag-high school kami, valedictorian. Nag-college, UP student, magna cum laude. Graduate ng computer science. During our time, parang yun yung pinakamataas na pwede mo kunin kasi in demand nung time na yun bukod sa nursing ng computer science. And then nung nag-work na kami, siya yung sa batch namin, siya yung unang, kumbaga isa sa mga batchmates, classmates ko na talagang, syempre pagka-graduate nyo po, di ba, marami pa kayong time to get together. So nagkakatanungan, magkano yung sahod, ganyan. Siya yung talagang pinakamataas agad yung sahod, starting pa lang. Syempre lahat naman po kaming bagong graduate, mag-i-start sa minimum, ganyan. Pero siya po, pang manager na agad yung salary niya. And then, ayun po, yearly or every other year, meron kami parang get together. And then, parang at the age of 26, parang gano'n, nabalitaan na lang namin na give up niya yung pagiging computer, something related sa computer, programmer po ata. And nalaman namin na nag-wedding singer na lang siya. So parang sabi namin, ba't ganun? Straight valedictorian, magna cum laude, UP grad. Tapos, pero kasi nung high school kami, na talaga siya, magaling siya kumanta. And sabi namin, ba't ganun? Biglang parang sobrang iba nag-iba siya ng career. Bakit nag-shift siya ng gulo? So, syempre, naman ako, although isa siya sa close friend ko, nung wedding ko, siya yung wedding singer. So, nagtanong ako sa kanya, sabi ko, April, bakit all of a sudden nag-change career ka? Sabi niya, hindi kasi ako masaya dun sa ginagawa ko. Dito talaga ako mas masaya sa pagiging wedding singer. And sa sobrang stress daw niya sa work, nawalan daw niya ng time sa family niya and yung nagkasakit yung lola niya. Gusto daw niya na to be with her lola habang nagkakasakit. Kumbaga gusto niya alagaan yung lola niya. And sabi niya, alam mo, nung computer programmer ako, ang laki-laki ng sahod ko. Noon nakaipon. Pero ngayon na wedding singer lang ako, nakakaipon ako sa minsan. So, contentment is a choice. Pinili niya yung kung ano yung mas bibigay ng kasiyahan sa kanya. And then meron din akong kakilala na isang manager, parang for promotion siya, pinopera siya ng promotion. Magaling naman siya kasi. Pero tinanggihan niya. Sabi namin, bakit niyo po tinanggihan yung pagiging manager? Sabi niya, kasi masaya na ako sa kung anong meron ako ngayon. Although, syempre, lahat naman ng sagot ng bawat isa magkakaroon ng, kumbaga, sasabihin din ng ibang tao na hindi ka marunong umaksep ng challenge or ano. Pero siya, ang sinabi niya, masaya na ako sa anumang meron ako ngayon. Na-attendan ko lahat ng events ng mga anak ko, nakaka-uwi ako on time, na ipoprovide ko yung mga pangangailangan ng
ng pamilya ko, bibigyan ko sila ng oras. So, masaya na ako at kontento na ako sa ganito. Kasi if mapopromote nga siya as manager, it means more work, more time sa office, less time sa family. So, yun nga po, no? Contentment po is a choice. And the only way any of us can develop an attitude of gratitude and a state of contentment is to realize everything we have is from God. Lahat po ng meron tayo ay kaloob ng ating Panginoon. Teaching point number 2 po, comparison, ruin, contentment. Dito na po yung actually parang kaya po tayo nagkakaroon ng dissatisfaction. Kasi nagmumula po yun sa pagko-compare natin sa ibang tao. Parang ito po yung nagtitrigger sa bawat isa. Kaya tayo hindi nagiging kontento sa kung anumang meron tayo. Sinasabi nga po, contentment is difficult when you are looking around, making comparison. There is no winning with comparison. If we see someone who possesses more than we do, we are tempted to feel envious to that person. On the other hand, if we see someone who possesses less than we do, we are tempted to feel superior to that person. So yun po, no? Kaya po tayo nagkakaroon ng contentment kasi yung root po is nagiging kino-compare natin yung sarili natin sa iba. Like if yung kapitbahay mo, mas mayaman na sa'yo, sabay lang naman kayo. Or ibang ladies, na-insecure sila sa ibang ladies kasi mas maganda sila. Or pwede rin namang in other hand na bakit mas gusto niya yung babaeng yun, mas maganda naman ako. Or pwede rin, kaya siguro niya gusto yung babaeng yun kasi hindi ako maganda. So parang yun yung nagkakaroon ng parang comparison to the point na parang dina-downgrade mo na yung sarili mo or ina-uplift mo na yung sarili mo kasi kino-compare mo yung sarili mo sa iba. Parang din po yan, yung kung napapansin niyo po, yung pag tumatakbo po sa isang ang tawag nito, yung sa events, ano ba yung running? Or kahit kunwari, hinahabol ka lang ng aso. The more nalingon ka ng lingon kasi malapit ka nang mahabol ng aso, hindi mo na napapansin yung nasa harap mo kasi lingon ka ng lingon. Hindi ka na makapag-focus doon sa goal mo. To the point na minsan nadadapa ka na kasi kalilingon mo. So, minsan 'di ba sa movie ganun, lingon ka kasi ng lingon, ayan, nawala ka tuloy sa focus. Dapat pag tumatakbo, straight lang, huwag ka nang lumingon. Yun po yung parang nagiging comment po natin sa mga palabas, which is true. 'Di ba po? Lahat naman po tayo ay may kanya-kanyang timeline. Kung hindi po ito pinagkaloob sa atin ngayon, in His time po ipagkakaloob to. So wag po tayong ma-insecure or wag po tayong mawala ng pag-asa kung sakaling mas umangat yung iba sa inyo. Focus lang po tayo sa kung anong goal natin sa buhay at bear in mind po natin na sa journey po natin ay lagi po natin kasama ang Panginoon at ibibigay po niya yung bagay na sapat sa ating pangangailangan at hindi po siya nagkukulang. So, sinasabi nga po na envy devalues our self-worth and the unique of God's creation, gradually distancing us from Him and others. Yun po yung sinasabi ko kanina, na the more na tinitingnan natin or kinukumpare natin yung sarili natin sa iba, parang dinidegrade natin yung sarili natin na parang hindi natin na-appreciate kung ano yung binibigay ng Panginoon sa atin. At minsan, sobrang dinibdib mo kung bakit ganun, napapalayo na tayo sa Panginoon. At ganun din sa iba. So yun po yung second life teaching, no? Teaching point po, comparison, ruin, contentment. Para naman po sa pangatlo, greed is the opposite of contentment. Kasi di ba po,
contentment is parang sabihin na natin, okay ka na sa kung anong meron ka. Eh, ang greed po, yun po yung parang I want more, I want more, I want more. So, remember, hindi lang po tayo ang unang nakaranas ng nag-struggle sa contentment. Kahit po nung mga time po na nila Adam and Eve, na sinabi ng Panginoon na lahat ng nandito ay pwedeng sa inyo at pwede niyong gamitin maliban dun sa prutas. And doon parang nagkaroon sila ng idea na bakit hindi natin pwedeng kainin yun? Bakit hindi ganyan? Create ng dissatisfaction. So, until yun nga po, sinuway na nila ang utos ng Panginoon. Ganon din po yung sa mga Israelita, no? Kung babasahin natin yung Exodus 16, 11 to 18. Medyo mahaba po pero basahin ko lang din po. Exodus 16 verse 11 to 18. Ito po yung sinasabi. Sinabi niya kay Moses, narinig ko ang reklamo ng mga Israelita. Sabihin mo sa kanila na nagtatakip silim, bibigyan ko sila ng karne. Sa umaga, bibigyan ko sila ng tinapay hanggang gusto nila. Sa gayoy, malalaman nilang ako si Yahweh ang kanilang Diyos. Nang magtakip silim, dumagsa sa kampo ang napakaraming pugo. Kinaumagahan naman ay makapal ang hamog sa paligid ng kampo. Nang napawi ang hamog, nakita nila ang lupay nalalatagan ng maliliit at maninipis na mga bagay na animoy pinipig. Hindi nila alam kung ano iyon, kaya nagtatanong sila, ano kaya ito? Sinabi ng Moises, iyan ang tinapay na ibinigay sa inyo ni Yahweh at ito ang utos niya tungkol dyan. Bawat isa sa inyo ay kukuha ng kailangan niya at ng mga kasamin niya sa toda. Kalahating salop sa isang tao. Namulot ang mga Israelita, may kumuha ng marami at may kumuha ng kaunti. Ngunit nang takali nila ang kanilang nakuha, ang kumuha ng marami ay hindi lumabis at ang kumuha ng kakaunti ay hindi naman kinulang. Sapat lang sa kanila ang kanilang nakuha. So yun po, no, kung babasahin po natin yung sa kwento ng Israelita nung nilabas po sila ng ating Panginoon sa Ehipto. Panay pa rin ang complaint nila, no, to the point na parang sabi nga nila, mas gusto pa namin bumalik na lang sa Ehipto kasi doon nakakain kami ng karne. So yun po yung tugon ng ating Panginoon doon sa nirereklamo nila, no, na pinadalan po sila ng tinapay at ng pugo. Pero meron pa rin po sa kanila na kumuha ng sobra-sobra, no, sa kanilang pangangailangan. Pero ang nangyari po dyan ay yung kumuha po ng marami, parang napanis po. At hindi rin nila napakinabangan kinabukasan. At yung kumuha naman ng kakaunti, nung tinimbang ay sapat lang. So tunay nga na ang Panginoon ay nagkakaloob sa atin ng ating mga pangangailangan ng sapat lang, sapat sa ating pang-araw-araw na pangangailangan. So, yun po, no? So, greed is the opposite of contentment. So, nag-uugat po yung pagiging hindi natin kontento dahil po sa greed. Minsan din po, sa sobrang pagnanais natin na umangat sa buhay, pinopokus natin yung sarili natin na mag-overtime tayo na mag-overtime to the point na napapabayaan na po natin na hindi na tayo nakakadalo sa mga gawain or hindi natin na bibigyan ng time yung family natin, So, yun po yung parang mas gusto ko pa ng more, I deserve more. Hanggang saan po ba yung more na yun, Kailan po tayo makokontento sa kung anong bagay na mayroon po tayo. So, yun po, ang greed po ay as opposite of contentment. At teaching number 4 naman po, contentment comes only if we believe God has our best in mind. So, yun po, yun po yung tanong ko kanina, hanggang kailan po ba tayo magnanais sa mga bagay? Kailan po ba tayo dapat na maging kontento? So bilang Kristiyano po, ito po yung sagot, na kung tayo po ay naniniwala na ang Panginoon po ay has our best in mind. Kumbaga, may plano po ang Panginoon
sa bawat isa. No? When our focus is on anything this world offers as a means of satisfaction, we will be disappointed kung yun po yung lagi nating focus. God chooses what He gives us when we are dissatisfied. We are saying that He has chosen for us is insufficient. So yun po yung kanina na tuwing madi-dissatisfy po tayo sa kung anong meron tayo or kung anong kalagayan natin. Para rin po natin sinabi na parang nadi-disappoint tayo sa kung ano yung pinagkaloob ng Panginoon sa atin. Ano? So kung titingnan po natin yung sinasabi sa 1 Timothy chapter 6, verse 6 to 8, sinasabi po, but godliness with contentment is great gain. For we brought nothing into the world and we cannot take anything out of the world. But if we have food and clothing, with this, we will be content. So yun po ano. Ang ating pong Panginoon ay meron pong isa sa pangalan po ng ating Panginoon sa scripture ay Jehovah Jireh, which means the Lord will provide. So hindi po niya tayo pababayaan at ipagkakaloob po niya sa ating pangangailangan. Ano? So minsan nag-i-struggle tayo na may ginusto tayo pero iba yung binigay ng Panginoon. Or sometimes we don't disagree with God's timetable. Kumbaga pinanalangin natin yung bagay na to pero hanggang ngayon hindi pa natin nakukuha. Parang nadi-disappoint tayo no na bakit ganun yung nangyari. Pero bilang Kristiyano, yun nga po yung sinasabi ko. Kung alam po natin yung karakteristik ng ating Panginoon na hindi niya ipagkakaloob ang isang bagay na hindi nararapat sa bawat isa or ipagkakaloob niya ang hinihiling mo in His own time. Doon po parang magkakaroon tayo ng pusong maging kontento sa kaanumang bagay. Dahil alam natin na balang araw, in His time, pagkakaloob niya, yung minimithi natin. Sinasabi rin po sa Psalms 145 verse 15, the eyes of all look to you in hope. You give them their food as they need it. So ito po yung sinasabi ko kanina, na kung meron man tayong hiniling na hindi pa natin nakakamit, ang Panginoon po ang magbibigay natin ng mga bagay na iyon. God gives us our desire. He decides the timing. Siya po yung magbibigay ng ano. Pero parang we find that hard to accept at times, no? And nagiging anxious tayo, nagiging mainipin tayo, and sometimes we're taking things out of our hands. Tipong sinasabi pa ni Lord, wait lang, pero parang hindi ko na matiis, gagawin ko na kumbaga I'll do it on my own. Parang gano'n ano. Ang paghihintay po talaga, waiting on God is a paramount of being contented. Resting in God, knowing He is all-knowing, good and more than capable of meeting our needs, provides the perfect environment for the seeds of contentment to grow. Then when weeds of anxiety and doubt try to sprout up, we can rest in God's truth. So yun po yung sinasabi sa Psalms 145:15. And para naman po sa Psalms 84:11, for the Lord God is our sun and our shield. He gives us grace and glory. The Lord will withhold no good thing from those who do what is right. So may purpose po ang Panginoon kung bakit may mga bagay na hindi pa pinagkakaloob sa atin or may mga panalangin tayo na hindi pa pinagkakaloob sa atin. Huwag po tayong mainip kasi may dahilan po ang Panginoon. And gaya po ng sinabi ko kanina, kung alam po natin yung karakteristik ng ating Panginoon, and then we will understand yung mga bagay na bakit hanggang ngayon hindi pa sa amin pinagkakaloob or hindi pa sa atin pinagkakaloob. Kung alam po natin yung
karakteristik ng ating Panginoon. Panghahawakan po natin yun at alam po natin sa ating mga sarili na ipagkakaloob niya ito sa tamang panahon at sa kung kailan natin ito pangangailangan. At mawawala po sa atin yung mindset na I deserve more or baka kaya hindi niya binibigay yon kasi hindi ko deserve. So kung magkakaroon po tayo ng ganong klaseng puso, pusong marunong makontento dahil alam po natin na later on, ipagkakaloob din po yun ng ating Panginoon. So yun po yung 4 na teaching points para sa araw na ito para po magkaroon tayo ng joy of being content. Number 1 po, yung contentment is a choice. Number 2, comparison ruins contentment. Number 3, greed is the opposite of contentment. At number 4, contentment comes only if we believe God has our best in. God has our best in. So bilang conclusion po, the longer we get to know Him, the more we will trust Him. And the no's in life will become easier to hear. Not that we will ever like the world, but we love the one who speaks it. So mag-create na po tayo ng bagong definition ng contentment. Contentment is a result of a mature life. It isn't a matter of getting what you want, but instead wanting what you get. And the more you practice it, the easier it will become. Gratefulness, thankfulness, and contentment will emanate from us as we become like Jesus. Yun na po. Papuri po sa Diyos at maraming salamat po sa bawat isa. Amen. Praise God. Nakamute ka po, ate. Tutunan po natin yung bagong kahulugan ng contentment. It is the result of a mature life. Totoo po niya. Kasi pag immature yung mga tao, maraming iniisip na nagugustuhan. But sabi nga po si Kuya Francis lagi niyang sinasabi sa akin noon, buy what you need, not what you want. So, yung lang daw po, yung kailangan lang daw po natin. So, makontento tayo. Maraming salamat po, Ate Cheryl, sa napakagandang paalala sa hapong ito. So, additional po, Sir Ben? Amen. Praise God. Salamat sa Panginoon sa buhay ni Ate Cheryl, sa napakabiyayang mensahe na natanggap natin. Nawa magrema ito sa ating buhay, ma-i-apply natin, magkaroon tayo ng renewing of the mind patungkol doon sa pangangailangan natin, sa nararamdaman natin. So, sa akin, nabis ako doon sa binanggit niya na hindi na siya masaya sa trabaho niya. Kailangan para makontento ka, masaya ka doon sa ginagawa mo. Kasi pagka hindi mo love yung trabaho mo, hindi ka masaya sa trabaho mo, maapektuhan lahat ng nasa sayo. Kalusugan, pati yung ginagawa mo, tapos yung mga iniisip mo, iba doon sa dapat mangyari. So, ganun po, kapag hindi mo mahal yung trabaho mo, hindi mo magagampanan yung dapat na nakasaan sa'yo at yung dapat na mangyari din doon sa pakinabang na matatanggap mo physically, emotionally, at spiritually. So, amen. Salamat po sa Panginoon. Tayo po ngayon
Dadako na sa ating book reading. Amen. So ito po yung ating book reading. Babasahin ko po yung pagkasunod-sunod ng ating verses para po sa nasa mga gawa chapter 2 na po tayo. At ang team Hagonoy po ang manguna sa verses 1 to 3. Team Isla Santa Cruz sa verses 4 to 6. Yan, nandiyan na po, nakikita nyo, nababasa nyo. Team Tumana, verses 7 to 9. Team Malolos, verses 10 to 12. Team SPG, CNE, verses 13 to 15. At para po sa Team Magbalakat, verses 16 to 17. Team Jeddah, verses 18 to 19. Team Santo Niño, verses 20 to 21. Team Caos, sa verses 22 to 23. At ang Team 12 po. Pastor Ben. Po, umpisahan na po natin. Team Hagonoy.